Hello po sa inyong lahat. Ako po pala si Jeannie at ang aking asawa ay si Buddy at kayo po ay nanonood sa Team Taylor Channel. And for today's video po ay i-share ko po sa inyo ang cover letter na ginawa ko para sa vlog na ito. Ito po yung cover letter para sa petition for removal of condition or sa Form I-751. Ayan. So kung nanood po kayo ng ating previous video ay na-receive ko na po yung aking 10-year green card. And sabi ko sa vlog na yun ay gagawa ako ng cover letter vlog for I-751. So, medyo matagal akong hindi nakapag-upload after 2 months bago ako ulit nakapag-upload, which is now. Kasi nga, medyo super busy po kami lately, kaya pasensya na po. Ayan. So, yung ating cover letter ay i-share ko sa inyo dito sa vlog natin for today. And naka-Microsoft PowerPoint siya. So, plano ko sana na kapag i-vlog ko yung aking cover letter ay yung kapag di ba sa Microsoft PowerPoint, meron siyang effects or transitions, tipong yung mga letters, umaandar, ganun. Kaya lang, medyo nakalimutan ko na kung paano siya gawin. So, ipapakita ko na lang sa inyo per slide yung ginawa kong cover letter. And yun po pala reminder po para po sa mga magpa-file ng I-751 na may mga anak po, ay huwag niyo pong kalimutang isama sa cover letter yung information and evidence po ng mga anak ninyo, ng inyong US citizen spouse. Kasi sa cover letter na ginawa ko, wala kasi kaming anak ng asawa ko, so walang information regarding sa anak. Ayan po. So, huwag niyo pong kalimutan. So, sinabi ko na kaagad sa start of the video about sa mga anak po kasi baka makalimutan ko mamaya. Yun. Makalimutan kong sabihin sa inyo guys hanggang sa mag-end na lang yung video natin. Ayan. So, mag-start na po tayo. So, ito na guys, yung start ng aking cover letter for I-751. Ayan, ito yung first part. So, name of applicant, lagay nyo po yung name nyo. And then, under that, ay yung name of your US citizen spouse and yung address nyo po. Tapos po, next part is yung USCIS and yung address ng USCIS kung saan po kayo magpa-file. Ayan, so kung saan kayo magpa-file ay makikita po yan sa USCIS website. Depende po kung saang state po kayo nakatira. And yung date kung kailan nyo po ginawa yung inyong cover letter. Ayan, so ito po. Ilagay nyo po sa gitna itong I-751 joint petition to remove conditions on residence for. So, Ana daw po yung pinangalan ko dito na mag-file ng 10-year green card. And then, A number or yung alien number po yung makikita natin sa mga notice of action na pinadala sa atin ng USCIS, pati na po sa ating green card. Nakalagay po yung ating alien number. So, ito pong itong cover letter na ito ay sa perspective or sa point of view po ng US citizen spouse. So, ang ginawa ko po sa last part ng cover letter is yung US citizen spouse and yung foreign spouse na mag-file ng I-751 ay parehong magsasign dito po sa cover letter. Kasi may iba po akong nakitang examples na either yung yung isang spouse lang yung mag-assign ng cover letter, pero sabi ko sa sarili ko, both spouses na lang. Ayan. So, ito po, to whom it may concern. So, enclosed herewith is a joint petition for removal of conditions of permanent resident status for my wife, Ana Doe. So, gaya nga po ng nasabi ko, yung US citizen spouse po, yung kumbaga ay nagsasalita dito sa cover letter na ito. She came to the USA on a K-1 visa on July 26, 2019. So, kailan ka dumating dito sa US gamit ang iyong K-1 visa? Ayan, and kung kailan kayo nagpakasal. And we subsequently got married on August 24, 2019. She became a conditional permanent resident on September 1, 2020. So guys, ito pong date ng pagiging conditional permanent resident ay makikita po sa inyong 2-year conditional green card. The following documents are attached as requirements for our joint petition. So, sa next part po, ay i-enumerate ko po yung requirements as evidence po dito sa joint petition.
So, meron po tayong application fee na $680, check payable to the U.S. Department of Homeland Security. Meron din po tayong Form G-1145. Meron din po tayong Form I-751. And yung photocopy po ng Conditional Permanent Resident Card. Furthermore, we have also attached photocopies of the following documents that establishes our bona fide marriage and ongoing married life. Ayan. So, bona fide, ibig sabihin po ay legitimate yung inyong relationship as husband and wife. Ayan. Ito po, Exhibit 1, evidence establishing that we live in the same physical address. So, kung kayo po ay nangungupahan, ay ilagay nyo po yung inyong joint lease contract renewal. So, ito po ay for the past 3 years. Ayan. Or, kung kayo po ay naglo-loan, may loan po kayo na binabayaran at naghuhulog po kayo ng bahay, pwede nyo pong ilagay yung inyong joint mortgage contract as attachment. And then, dito po sa case namin, sa first page po ng aming bank account, joint bank account, ay nakalagay po doon yung aming physical address na nagpapakita din po na kami ay nakatira sa isang bahay. And then, nilagay ko rin po yung aming joint car registration showing our physical address. And then, recent pay stubs. Hindi ko po alam kung sa lahat ng companies ay nakalagay yung address. Pero yung pay stub or pay slip ng asawa ko, pati rin po yung aking pay stub, ay inilagay ko po dito. Tapos, pareho sila ng address. And then, joint tax returns from 2020 to 2022. Ayan. And then, yung Exhibit 2 naman po ay yung aming proof of our joint financial documents and joint liabilities. So, sa proof of our joint financial documents, meron po tayong joint tax return transcripts. Tapos, meron pong naka-attach na complete federal and state tax returns. So, sinubmit ko lahat guys, aside sa tax return transcripts, nag-submit din ako ng kompletong federal and state tax returns. So, bale, yung kompletong federal and state tax returns, yun yung mas maraming pages. And yung tax return transcript, yung konti lang yung pages, yung 2 page, 3 page, gano'n na makukuha nyo po or pwede yung i-order sa IRS website. And then, ito po, joint bank statements from Chase Bank from September 2019 to August 2023. So, nilagay ko po lahat ng aming bank statements every month. Kasi guys, meron akong motto na mas okay nang ipasa mo lahat-lahat ng meron kang evidence kesa yung kulang yung ipasa mo tapos hahanapan ka ulit ng USCIS. Yun. And then, proof of our joint liabilities. Personal loan agreement for the purchase of our first car as married couple and then joint mortgage home loan with Chase Bank. Ayan. And then, kung meron pa po kayong ibang joint liabilities na mga binabayaran po, ay pwede nyo pong idagdag dito sa ating cover letter. So, ito po ay example lang. So, iba-iba po yung situation natin. So, kung meron pa po kayong mga ibang joint financial documents, ay pwede nyo rin pong idagdag dito po sa ating cover letter. So, yung next part po, Exhibit 3, other evidence showing that our marriage was entered in good faith and bona fide. So, nag-report po kami ng aming marriage sa Philippine Statistics Authority. Ayan, so ito yung galing mismo sa Pilipinas. Ayan, so by mail na dumating dito. And then, beneficiary of each other's 401k retirement plan. So, yung asawa ko, ako ang kanyang beneficiary sa kanyang 401k retirement plan. And ganun din ako sa kanya. Yan. Health insurance cards verifying joint policy. So, for the past 3 years, joint car insurance policies. Tapos guys, meron din kaming Coles charge cards na joint din yon. So, nilagay ko rin siya dito, yung picture ng mga cards na pareho yung card number. And then, renewed Philippine passport bio page of my wife showing that she is using her married surname. So, ito guys, nakita ko lang to sa evidence ng ibang YouTubers. Tapos, ginaya ko na lang din. So, hindi naman makakasakit kung idadagdag to. Ayan.
joint membership cards sa nature center kung saan kami pumupunta, and affidavit from our coworker who knows us kasi pareho po kaming nagwo-work sa same company. Ayan. So, meron kaming affidavit galing sa aming coworker na kilala niya talaga kami and talagang mag-asawa kami. So, yung affidavit, hindi siya mandatory, optional lang. Pero gaya nga po ng nasabi ko, kung mas marami kayong evidence na i-include na talagang legitimate yung relationship nyo, ay more chances po na ma-approve ang inyong application. Pero yung affidavit, ano lang siya, optional, hindi siya mandatory. And then, yung next po, Exhibit 4, yung mga flight tickets po namin, hotel accommodation, football tickets, and concert tickets together. So, kumbaga guys, sa 3-year period na magkasama kayo ng asawa nyo, as husband and wife, ano yung mga ganap nyo sa buhay na proof na talagang nagkasama kayo sa iisang bahay, gano'n na legit yung inyong relationship. Ayan. So, ito lang yung ilan sa mga samples. Pero guys, gaya nga ng nasabi ko, kung meron kayong mga ibang ganap sa buhay na pwede nyong idagdag dito, ay idagdag nyo na rin po. Yan. So, ito yung mga flight confirmation namin sa mga lugar na pinuntahan namin. So, pumunta kami ng Florida, saka pumunta kami ng Pilipinas. Tapos, marami rin kaming mga road trip. Ayan. So, nagpunta kami sa Dayton, Ohio, sa Florida. Ito, guys, lumipad kami, nag-aeroplano kami dyan. Ayan, Indianapolis, sa Florida ulit, sa Chicago, tapos sa Manila, and then sa Boracay. So, lahat ng mga hotel accommodation namin na good for 2 adults. Pero kasi guys, pag nag-book kayo ng hotel, under one name lang. So, nakapangalan lang siya sa asawa ko and good for 2 adults. So, ibig sabihin, ina-assume natin na syempre ako yung kasama, which is ako naman. Yan. And may mga pictures naman tayo as proof na talagang magkasama kami sa trip namin. Sa mga trips na ito. Ayan. And then, online NFL tickets. So, season ticket holders kami ng Cincinnati Bengals. So, nakalagay din yun sa evidence namin. Ayan. Tapos, ano pa ba? Yung mga tickets namin for 2, na nanood kami ng playoffs. Ayan. Tapos, yung, wait lang guys, sorry. Yung mga concert tickets namin, ayan, mahilig din kami manood ng concert. So, si Griffin, siya, DJ siya. Hindi ko alam kung maraming nakakilala kay Griffin, pero maganda yung, music niya. Tapos, yung bandang Chicago, ayan, pinanood din namin sila. Falling in Reverse, ayan, and then si Justin Bieber, guys. Pumunta rin kami sa concert ni Justin Bieber. So, may mga ibang concert pa kaming pinuntahan, pero, ang tawag dito, after na siya nung nag-file kami. So, kung ano yung mga ganap namin before na mag-file kami nung joint petition for I-751, ay ito yung mga nakalagay dito. So, gaya nga ng nasabi ko guys, kung marami pa kayong ibang ganap sa buhay ng inyong asawa, ay pwede nyo pong ilagay dito sa iba pang evidence na mapuprove na talagang nagkasama kayo sa iisang bubong at talaga pong mag-asawa kayo. Ayan. And yung last page, yung married life photos namin. So, kung kailan kami kinasal hanggang sa time na bago namin ipasa yung joint petition. Ito po yung pinaka-last part ng cover letter. Copies of documents submitted are exact photocopies of unaltered documents. My wife and I agree to submit original documents to an immigration officer when required. So guys, ang pinapasubmit lang po ng USCIS ay photocopy. And then kung gusto nilang mag-submit kayo ng original copy, ay kukontakin po nila kayo na mag-submit kayo ng original copy. Ayan. We appreciate your prompt attention to this matter and respectfully request your favorable adjudication of this joint petition. Thank you very much. Sincerely. So, gaya nga po ng nasabi ko kanina, it's as if sa point of view or it's as if sa perspective po ng US citizen spouse na siya ang nagsasalita sa cover letter na ito on behalf of her spouse na magpa-file ng I-751, pero dito both silang magsasign sa cover letter.
So, yan po yung ginawa kong I-751 cover letter vlog. So, yan po yung aking ginawang I-751 cover letter vlog. Ayan. So, kung meron po kayong mga questions, please don't hesitate na mag-comment po dito sa aming YouTube channel and itatry ko pong sagutin yung inyong mga katanungan. Ang alam ko guys, meron pa akong sasabihin pero hindi ko na talaga maalala kung anong sasabihin ko. Ayan. So, that's all for now na lang muna. Thank you very much for watching. Have a great day and see you again on our next vlog. Bye for now!